So guys, alam niyo, nakakalungkot na balita ano. So, alam niyo ba, ang Poland is hindi na sila makabibigay ng visa or makakapagbigay ng TRC regarding dun sa mga kababayan na natin na nanggaling sa ibang Schengen country. Like for example, galing ka ng Hungary, Malta, or Croatia, Czech Republic, or basta yung ibang part ng Schengen country na gustong lumipat sa Poland sa ngayon. So ito guys, bagong announcement to ng Migration Office. Kasi marami na rin nagtanong sa akin kung totoo daw ba. So based sa research ko guys, sa Migration Office, totoo po. Kaya kung kayo nagpaplanong pumunta ngayon ng Poland, which is ang visa nyo is, for example, is Hungary or Slovakia, ibang part ng Europe, mag-isip po kayo. Kasi automatic po yan, reject kapag nag-apply kayo ng TRC sa Poland, at automatic din po na for deportation po ang mangyayari sa inyo. So, sobrang humigpit po talaga ang Poland ngayon. Marami kasing kababayan natin talaga na gustong pumunta sa Poland, which is, yun nga, inaasam-asam nga din nila yung maayos na sistema ng Poland kasi nga sa ibang part ng Europe is mababa ang sahod. Like sa Hungary na sinasabi nga po ng karamihan na mas mataas nga daw po ang sahod ng Poland. So, kung kailan lang may nag-message sa akin yung kapatid ng isang kababayan natin na yung kapatid niya nga daw is for deportation na. Ano daw ba ang dapat gawin? So, nagsuggest ako sa kanya na huwag siyang umuwi ng Pilipinas. Pwede pa naman siyang tumalo na ibang part ng Europe. So, natatakot sila kung baka daw sila is mahuli sa airport. Ang airport sa Poland, guys, ito ha, kababiyahe ko lang. Maraming border police. Pero, yung border police, guys, hindi naman sila basta-basta naninita. Nagronda-ronda lang naman sila. Hindi naman sila yung tipong bigla ka nalang dadamputin. Yan, hindi. Siguro kapag nakita silang kakaiba sa'yo or kahina-hinala, doon lang sila mag-a-action. Pero yung sabihin mo na huhulihin ka agad, hindi. Kasi na sa airport, ang titignan lang naman, yung pinaka-front page lang ng, ng passport mo, tsaka ticket. So, madalas tayong babiyahe ngayon, kaya ako mismo yung mag-a-update sa inyo kung ano yung kalakaran ngayon sa airport ng ng Poland, kasi nga gagawin na natin kapitbahay ngayon ng Poland. Tapos kapag may ticket ka tsaka yung passport, wala naman na silang tatanungin sa'yo, dire-diretso ka na lang din naman. Kasi sayang guys, kung iisipin nyo na uuwi kayo dahil na-deport kayo dyan sa Poland, hindi pa katapusan ng mundo. Huwag nyong tapusin yung career nyo. Marami pang opportunity sa ibang part ng Europe. Basta kayo guys, maging prepare lang din kayo kung kayo ay nasa sitwasyong ganon. Lakasan nyo yung loob nyo, mag-save kayo ng money para in case na dumating yung pagkakataong ganon. Hindi kayo mahirapan kasi yung iba ang nagiging problema. Wala daw pambiling ticket. Alam niyo yun? Yun kasi ang mahirap sa iba nating kababayan eh. Kapag alam niyo kumikita kayo, mag-save kayo, hindi yung puro gastos. Kasi dito sa Europe or sa Poland, iba ang sitwasyon, hindi kagaya sa ibang bansa na pinanggalingan nyo, kagaya ko, nanggaling ako ng Taiwan, marami kang kaibigan na malalapitan, marami kang mauutangan. Dito guys, walang ganon. Unless na lang kung meron tayong mga magandang loob sa'yo. Pero sa akin guys, huwag na kayong lalapit kasi ako nadala na dyan. Marami na akong kababayan na napagbigyan sa ganyan, which is, sumira rin sila sa akin. Kaya, say no na ako sa pagpautang. Kaya yung iba, hindi ko na talaga in-entertain pagdating sa ganyang bagay, pag-usapin pera. Lalo na ngayon, jobless tayo. So, kailangan
masyado tayong mahigpit ngayon sa pagpapahiram. Kasi nung bago ako talaga dito guys, nung bago ako sa Poland, marami akong kababayan natin na napahiram na alam ko naman sa sarili ko na hindi siya kagaya ng pinanggalingan kong bansa na madali silang sisingilin. Ang pinanghahawakan ko lang which is yung tiwala. Pero hindi mo rin naman i-expect talaga na ma-expect na meron talagang mga taong hindi marunong sumunod sa isang salita. Mag-ipon kayo, mag-save kayo para in case of emergency, makatalon kayo. Ganun ang gawin yung sitwasyon. So, ang dami natin ngayong kababayan dyan sa Poland na galing ng Hungary. Swerte na lang yung iba kung nabigyan kayo ng TRC. Pero ngayon, iba na ang kalakaran. So, yung pagbabago ng sistema ng Poland is hindi naman control yan. Ngayon yan nagbabago. Kaya, secure nyo na lang yung sarili nyo. Tapos, yung iba sinasabi rin na kasi wala daw silang contact sa ibang lugar. Guys, maghanap kayo ng mga group kung saan bansa nyo target pumunta, kung gusto nyo pumunta ng Spain or ibang part ng Europe. Kasi karamihan sa mga tao ngayon tumatakbo ng Spain. Kasi nga sa Spain, maluwag din ang walang papel. Tapos sa Paris, yan. Kaya kayo lakasan nyo yung loob nyo. Huwag kayong umuwi ng talunan. Hindi ko naman sinasabi na lahat tayo may sari-sari, magkakapareho ng paninindigan sa buhay. Pero para sa akin, nagpakahirap kang pumasok ng Europe. Tapos, sasayangan mo lang. Kasi nakapumunta ka ng Poland tapos na-deport ka. Dun sa part na yun is, hindi ka naman nagkamali ng desisyon. Tinry mo lang kung saan ka talaga magiging okay. Kasi hindi mo rin naman control talaga kung magiging legal ka o illegal ka pagdating sa Poland. Kasi nga yung iba, nabibigyan din naman ng TRC dati. At yung mga biglaan na lang na-deport. So, nakakaawa din. Yeah, guys. Pera, mag-ipon kayo ng pera. Huwag uuwi. May option pa kayong tumalon. So, nagtuturo tayo Alam nating mali yan. Pero syempre, kaya ka nandito sa Europe kasi nga, may pangarap ka. Gusto mong kahit paano is umasenso ang buhay mo. Kasi nag-Europe ka Tapos marami nga tayong kababayan na gustong pumasok ng Europe tapos uuwi ka. Sayang naman. At ito pa guys, marami ding nag-message sa akin na kababayan natin na nagsisisi kasi mas pinili nilang umuwi ng Pilipinas. Kaya yun, pag-isipan nyo maigi rin yun. Kaya kung kayo pupunta ng Poland, number 1, o nasa ibang part man kayo ng Europe, pag-isipan nyo kung papasok kayo ng Poland sa ngayon. Kasi sa ngayon talaga, pahirapan ang legality kapag ibang part ng Europe ang inyong visa. At yung isa pa, yung pangalawa, kung kayo madideport nga, huwag padalos-dalos. Huwag kayong matakot kung madideport kayo kasi bibigyan pa kayo ng ilang days para mag-stay ng Poland, para mag-exit ng Poland. May pagkakataon pa kayo para makapagplano kung saan kayo tatalon ng ibang part ng Europe. Basta importante, may pera. Huwag kayong matakot basta may pera kayo. Walang magiging problema yan. Madali na makipagsapalaran, alam nyo guys, basta may pera. Huwag kayong matatakot. Mas maigi pa nga na magsulong lakad kayo pag mga ganyang sitwasyon kasi mahirap din magtiwala ngayon sa mga kasama. Yung ibang na nababasa ko sa ibang group, yung may mga nakikilala sila tapos kukup-kupin ng ibang kababayan natin, yung ninanakawan sila. So mas maigi magsulo na lang kayo. Kung mag-hotel man kayo sa umpisa, tsaka kayo maghanap ng murang tutuluyan, ngayon pwede nyo ma-grab yung mga ganong opportunity. Kasi ako guys, sa totoo lang nung dumating ako dito or sa Poland, wala rin akong kakilala. Kumbaga talagang sinecure ko lang din yung sarili ko pagdating sa pera, yung sa budget ko. Yun din lang din talaga yung ginawa ko. So, although, yun nga, nag-settle down naman na tayo, which is hindi naman to plano, kusa lang to nangyari. Hindi ko rin alam na ganito yung mangyayari sa akin na magiging settle ako dito sa Europe. Kaya, hanapin nyo yung luck nyo, yung malay nyo, dito kayo swertehin sa Europe.
Malay nyo hindi sa Poland, malay nyo sa ibang lugar.